Ewan ko, tingin ko nagtatago na itong si Saldico, eh. Yun lang ang aking palagay, mga kababayan. Biruin mo hanggang ngayon, eh, hindi pa lumalantad. Biruin mo hanggang ngayon, hindi pa din lumalabas. Oh, tingin ko, Saldico baka matulad kay Tebes. Sabi ni Atty. Claire Castro, baka matulad din no kay Roque, mga kababayan. Di po ba? Pilit, lagi sinasabi, walang kinalaman, laging sinasabi, walang alam doon sa mga doon sa mga insertion, pero ayaw naman umuwi ng Pilipinas. Di po ba, mga kababayan? Pagkakarinig ko si Speaker Martin Romualdez bumaba sa pwesto kasi madaming mga kasamahan nila sa Kongreso yung hinihimok si Saldico na umuwi. Pati po si Martin Romualdez, hinihimok si Saldico na umuwi. Pero hanggang ngayon wala, mga kababayan. Sabi ni Fanny Yuan, malamang nagtago na yan sa lungga. Walang alam bakit ayaw lumabas. Nakita ko nga mga boss chief sir, yung bahay niya, hindi ko na lang babanggitin kung saan yun Yung bahay daw po pinalibutan ng, kala mo pampasko giniprap ho, mga kababayan para hindi sugurin ng mamamayang Pilipino dadahilanan tayo hindi pa alam kung kailan makakauwi. Nagpapagamot daw sa Estados Unidos. Mano ba naman mga kababayan eto lilitaw ako, magpapapreskon ako dito. Magpapapreskon ako para maipaliwanag, para maliwanagan ng mamamayang Pilipino kung ano talaga ang dahilan ko at kung ano yung depensa ko. Kaso wala ho talaga. Ano po sabi ng Malacanang? Ano po sabi ni Atty. Claire Castro? Posibleng matulad kay dating Congressman Arnie Tebes, si Representative o si Congressman Saldico. Kung hindi susunod sa utos ng liderato ng Kamara na bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. Ibinalita ho to, mga bossing, parang 2 araw na huwang nakalipas. Mukhang hanggang ngayon po hindi pa nagpaparamdam. Di po ba? Biruin nyo sa Congress, mga kababayan, mga boss chief sir, may ganyan. Yung mga kasamahan nilang mga congressman, ang mismong gustong umuwi, bumalik ng Pilipinas para magpaliwanag si Saldico. Doon kaya sa Senado, ganito din kaya? Yung tipo bang wala tayong magagawa, kahit kasama natin yan. Nagtatanong ang bayang Pilipinas, inaalam kung ano talaga ang kalokohan ni Saldico Di ba? Kaya lang mga bossing, ewan ko lang. Pero ngayon, mukhang yung Senador Panfilo Lacson at Senador Tito Soto, mga kababayan, mukhang mukhang hindi magkakanlong yan. Kung meron ang mga senador na lumabag sa batas ng Pilipinas, kung meron mang senador na nagnakaw sa pera ng bayan, mukhang ipapakulong pa din yung mga yan, yung dalawa mga bossing. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bagamat walang criminal liability si Ko sa pagpapauwi sa kanya sa bansa, nakasalalay sa magiging aksyon ng Kamara kung ano ang gagawin sakaling magmatigas na wag bumalik sa Pilipinas. Lalo hong iniisip ng mamamayang Pilipino na na talagang lumabag merong tinatago itong si Saldico. Lalong maiisip ng mamamayang Pilipino, nako talaga siguro napakalaki ng insertion ni Saldico. Kaya ayaw lumantad niyan. Ganyan po, sir, boss. Kung iniisip niya naman po na magtago ang buhay, mahirap naman yan. Tingnan niyo si Tebes. Diba? Si Tebes, ang yabang-yabang nung attorney niya. Sabi, tawa-tawa yung attorney niya, di ba? Tawa-tawa, nako, gano'n, tingnan mo, mukhang magagrant na si Tebes doon sa Timor-Leste. Anong ending? Ayun mga kababayan, iniuwi ng Pilipinas din Di ba? Baka maaari niyang sapitin ang nangyari kay dating Congressman Tebes kung iyon ang magiging aksyon ng House of Representatives.
Batay sa ulat, wala umano sa Estados Unidos. Eh sabi nasa Estados Unidos daw, sabi nasa Amerika daw, no? Batay sa ulat, wala na umano sa Estados Unidos si Ko. At ito ngayon ay nasa Portugal kung saan walang extradition ang Pilipinas. Ah, aba! Sandali, ano yung ano? Ano yung mga kilos nito? Kumbaga, pupunta ako sa lugar na hindi ako pwedeng i-request na i-extradite from here, papunta o pauwi ng Pilipinas. Nako po, boss. Mukhang delicate ang patutunguhan mo. Sabi pa dito, si Ko, na chairman ng House Committee on Appropriation, ay isa sa pinangalanan na umano'y nakinabang sa milyon-milyong pisong flood control project at mabilis na umalis ng Pilipinas matapos lumutang ang pangalan nito sa pagdinig ng Kamara sa kontrobersyal na Ghost Flood Control Project. Tingin ko nga ho, yan ang sasapitin. Malamang sa alamang, maging parang malatebes ho, boss. Labas ka ho, ipaliwanag mo. Di ba? Si Cheese, parang hindi ko din masyadong naririnig si Cheese, ano? Si Cheese parang tahimik ngayon, mga bossing. Pansin nyo ho, hindi ko nakikitang magpa-presscon, hindi ko naririnig magpa-presscon, hindi ko naririnig na nagsasalita o nagpapa-interview si Cheese. Bakit kaya ho? Kasi ang sinasabi na small committee, parte daw ho si dating House Speaker Martin Romualdez na ang sinasabi ay hindi umattend doon sa meeting. Sino pa ba? Si Grace po, small committee daw. Si Cheese Escudero. At ito pong si Saldi ko daw ho, mga kababayan. Sabi ni Caroline Makino, nakatakas na. Pero tingin ko, yung galawan ng ganyan, mga boss, sa akin lang ho, posibleng mali ako. No? Posibleng mali ho ako. Tingin ko yung galawan na ganito ho, mga bossing, tingin ko di uwi to. Tingin ko magstay na ho to doon, mga kababayan. Tapos tingnan nyo, yung pinuntahan pa niya mismo, yung talagang kung nasaan naroroon daw siya is hindi pwedeng extradite o walang extradition treaty sa Pilipinas. Lumagay sa okay. 'Di ba? Kahit anong pagpapatawag niya sa akin diyan, kahit anong sabihin niya sa Portugal na pauwiin ako diyan sa Pilipinas, walang i-honor na extradition treaty. Di ba? Ano iisipin natin, mga boss chief amo, sir? Inilagay yung sarili sa safe para hindi mahatak pabalik ng Pilipinas. Di po ba? Yung kamera mukhang hindi naman po magkukonsinte. Mukhang hindi po magkukonsinte ng kapwa nila mambabatas. Di ba? Sabi ni Marivic Brasos, good morning po sa lahat. Nandito. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Love you all. Aba, ayos. Mark, matunaw na. Quick melt cheese. Kaya hindi na natin naririnig. Si cheese ano? God pray. Bawigan. Simula ho kasi mga bossing. Simula po nung si Cheese Escudero ay mawala sa pagiging sa pagiging Senate President, hindi na natin narinig. Kamusta kaya yun? Naku, baka mamaya biglang marinig na lang natin si Cheese wala na din sa Pilipinas. Si Cheese hindi na din umuwi. Umalis na din ng Pilipinas. Hindi naman siguro gagawin ni ni Senate President Cheese Escudero, mga kababayan. Ano?